So meron tayo ditong nasa harapan natin, nakatabay yung ating e-bike dun sa kabila. Pakita lang natin tong brand na to, AET, Alpha Eco Tango e-bike. So ito yung nakita ko rin to sa Rizal eh. So ang kanyang gulong ay Vigis. So parang pang Dio, parehas po siya. So ang maganda sa preno niya, para siyang naka big disc na. So yung disc brake niya nasa loob, no? Kung makapansin niyo sa loob. Ang maganda kasi diyan, parang big disc na, mas malakas ang power ng braking niya. Pagka ganyan. So meron din siyang kasama ng na crash guard kung titingnan niyo. Ang ilaw niya ay LED na. Meron siyang DRL or I think siya, signal light pala. So yun. Hindi, DRL nga kasi ito yung signal light niya sa taas. Then disc brake na siya pero ang likod niya ay drum brake. So the drum brake niya, ayan, yan ang normal na nangyayari, kinakalawang yung So ito pala ay 2,000 watts. Pero digis po siya. Ayan, makikita nyo. Divided. Ayan, manipis lang yung wire. So yung mga ganyan, hindi natin sure kung talagang 2,000 watts yan. So ito, meron na siyang kasamang box, no? Box, ayan. Para siyang keso type, yung mga kagaya ng keso yung itsura niya, no. So shoutout natin yung keso. So kapag drum brake, ang problema lang sa drum brake, panay adjust mo kasi habang nauupod yung nasa likod, unti-unti adjust mo siya para bumuka ulit, no. Kasi pag nauupod yan, numinipis. Kaya yung preno, pag lumulubog na masyado, i-adjust mo to para tumigas ulit. Bubuka ulit siya. Kaya lang, hanggang sa maubos yan. So yung shocks niya, tingin ko 280 lang din to. So hindi ko alam kung anong purpose nito. Kung mayroon ba siyang laman na oil or gas type. So, ito yung nakita natin na malaki yung yung compartment. Then ito, yung dashboard niya, rectangle, no? Then wala yung side mirror niya. So may passing, maganda dito, may passing. Tapos yung hazard niya, maganda, quality yung niya. Bed part niya nandito, busina. Tapos ito, may busina rin dito. So yun, so may reverse, then yung setting niya. Ako kung paano yung setting niya yung setup niya, calibration siguro. So yun, so alamin natin yung susi, pakita natin yung compartment. No? Wait lang natin. Yun, makikita niyo yung compartment kung gaano kalaki, kasya yung full face helmet. Di ba? Full face helmet yan guys. Tapos andito yung breaker niya. Yung breaker niya ay ito normal 4,000 amperes nakalagay. 40 amperes, no? Naluwag, oh. Kasyang-kasya yung buong helmet. So tapos pwede ka pa maglagay pa dito. Ayan. So ayan na siya. Silipin na rin natin yung susi. Pag sinusi. Walang panel, boss. Ground. Ayun, so wala rin panel. So ganun din pala nangyayari. Hindi lang po sa ating unit nangyayari yan. So normally kapag panel nasira, diode. Nagkakaroon siya? Wala. Totally nawala. Okay. Nagkakaroon pa rin pala siya. Meron siya pag kaliwa, meron. So lang. So Sa wiring. so tingin natin diyan nababanat kasi minsan daw nakikita niya daw yung Sa kaliwa, meron. lumalabas. Ayun, lumalabas. So wiring nga. So hindi po nag-flicker po siya dahil po sa frames per seconds natin pero lumalabas naman siya. Meron siya. So hindi siya sira. Kasi pag sira, totally blackout siya, no? So yan ang maganda rin pala dito sa na to. 60 volts lang pala to. 60 volts kaya maganggang pa to. So yung 2,000 dapat mas magandang battery, maganda dito nalagay. So tingnan natin yung yung hazard gumagana. So yung hazard niya ayan. Then ma-under ba yung ilaw na to? Ayun, so yung DRL nga. Kasabay niya yung headlight. Ayan, DRL. Ayan. So yun. Meron tayong kagad. O kasama na yung kasama na yung top box dyan pag binili nyo eh. Ayan, mga hazard.
Ayan. Ganda rin, di ba? Ayan. So, yun lang. Pinakita lang natin tong AET naman. Thank you, thank you. Ayan, oh. Meron na rin tayo dito sa Japan, guys.